Bible says mga igsoon, lay not up yourself treasure in heaven. Treasure upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourself treasure in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. No? Mga igsoon, whether we like it or not, mga igsoon, doon na di mga duha ka mga butang, ay dili magkakuyo. Dili magka-ipusa. O dili magka-agod. Ha? Pamita na mga igsoon na ginaino nila, ha? The coin are two sides. And then, sa ato po niya, electricity doon ang po'y gitawag og positive and negative. Huh? Then the story had, there are two set of story. Huh? Muna nga, kung there are two side of story, muna kung maminaw ka, o usa lang ang imong paminawon, mahimo ka nga one-sided. Diba? But whether we like it or not, that duhaman ka set sa story, duhaman ka klase na nga story, they are opposing each other. They will not agree. Huh? So text ka itong ginama sa mga Israel, especially in verse 24 na gaingon dira. Huh? You cannot serve two masters. You hate the one, or maybe you hate the other. Ha? Matod pa ni Joshua mga igsoon, choose you this day whom you will serve. The God of the Amorites who is in the other side did well, but as for me and my house, we will serve. Huh? Choose you this day. Pagpili ka. Asa ka. Ano naman? Importante ka. Huh? Two things totally opposite. Three things. Number one, let's talk about treasure. Huh? In the Bible, my son, lay not up yourself treasure upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. So, mas tugutan sa dili mga igsoon, dahil na Bible na igsoon, where your treasure is, there your heart be also. So, kung asa daw ang imong bahandi, uapod ang imong kasing-kasing, remember Lot's wife. Simple lang ang instruction sa Ginoo. Dagan mo, gawas mo aling syudad, diretso, walay lingi-lingi. Pero pag abot nila sa unahan, mga igsoon, nilingi ang asawa ni Lot. Why? Because he remembered the treasure he have. Dili man ang iyang mga friends dito nga iyang gilingi. Dili man itong iyang mga kauman sa madyong iyang gilingi. Ang mga
butangan nga ilang gipundar. Ha? Ako nakasulay man buong sunog, nasulay man niya, amo na sunog, among balay na sunog, among sulod sa balay na sunog. Ha? Dili lalim ba? Pagkasunog sa balay ay okay lang. May nagtanaw ko sa layo, distansya, balay lawak, ako sa nanas, hindi ka na sa kayo. No? Aming mga gamay ng mga gamit na hipos. When I remember, nakakong kwarta, nasa parador, napaluod ko eh. First, okay lang ako because I thought nakuha na ako tumakas. Kung hindi na ako makabangon anytime. Nakapil mo yan? Hindi lang ako napaluhod mo ko. Eh, napakutahan din. No? Then, ang uban na ito dito, nakasulay taong suno. Dili galing. No? Muna, ang asawa nila, mga igsoon, samtang nagdagan sila, na hinumduman niya ang mga butang na ilang hinaguan, na hinumduman niya ang mga butang na ilang gipundar, na hinumduman niya ang mga butang na diin maoy naghatag o galipay niya. Why? Because those things are in. Kilingi siya. He become a pillar. Muna yung Bible, where your treasure is, there your heart feels. No? Munang simple lang mga igsoon ang ingon sa Bible. Wala bayad ang ingon ang Bible. Kung imong sabton mga igsoon, dili bayad ni pag ingon niya ayaw, dili pwede nga magtigom kag bahan di aning kalibutan na. Na. Dili ni maoy buot ipasabot ani nga verses. Ang ipasabot lang ani nga verses kay kung magtigom ka na ay lumot, na ay taya, na ay kawatan. Pero dili na mo ipasabot nga ayaw jud pagdato. O gidesign ka sa Ginoo nga madato. Amen. O gidesign ka sa Ginoo mahimong militaryo. Gidesign ka sa Ginoo anak para makatabang ka sa imong simbahan. Para sa buluhaton sa Ginoo. Ang gibutang lang sa Bible din ha, ang giingon lang sa Ginoo. Kaya kung magtigong manggugagbahan di aning kalibutan na, dunay lumot, dunay anay, dunay kaya, dunay kawatan. O ang pinaka, malimot ka. Ha? Kaya sa'y maayo ramang tasa, wala pa. Lord, i-bless gani ko ni mo, Lord. Magpagamit dito, ako yung gamiton para sa imong buluhaton. Simple lang. I have a friend. Before, nangayo siya sa Ginoo sa kanan. Sa diyang nangayo pa siya sa Ginoo sa kanan. Tingnan siya nagtagaan ganito sa store. Abang complaint, tagaan ganito sa Ginoo sa kanan. Ako nila ni paggamit sa simbahan. Saturday and Sunday, araw kita sa simbahan. Indot, ang desire, indot, in short, tinatag sa Ginoo. Hindi lang basta-basta sa kanan. Hindi pa sa hiruan. Pagpirmero, ginawa. Abot ka ron, hindi kay pagkasandi po tin naghanap bisita ng mga silingan nila, hindi pa sakay. Dalang simbahan. Merong problema, pagkina. Hindi merong problema, suyok ko ng gasolina.
katulong problema, panaiipan. Yan naman, wala na taklo sa iyo. Sa nakayot na siya. Imo man ang gipunit sa Ginoo. Padayon na. Huh? Earthly treasure. Power. Yeah? Ang mga tao, they are after power. They want to be powerful. Gusto nila nga ang mga tao mutahon nila, gusto nila nga ang mga tao nga maglantaw nila. They think they are powerful. They think they are untouchable because they have treasure in the earth. But always remember, Mason, all treasure that we have, it is not ours, it is from God. Amen. Amen. We are only a steward of God. Yeah. O kung kana, taman, na imong ipanghambog doon, kung kuhaon na sa Ginoo, kaya na niyang kuhaon sa lahat. Amen. Pero, there are sometimes, wala, because nakita sa Ginoo, doon ay mga tao, mga Kristohanon na nagdepende dihanin. The reason why He blessed ka sa Ginoo because of these people who faithfully serve God under your leadership. Ha? Kung sa'yo mga gusto, pwede na ito ang pagkakampo na naman, i-bless ka sa Ginoo. Being a leader mo ngayon sa business. No? I have this church blessed by God. I am blessed by God not because of my leadership, but because of people who are faithfully saved. No? Do you remember the story of Joseph? Why Potiphar blessed by God? Sa diha nga naabot si Joseph sa lugar ni Potiphar, sa panimalay ni Potiphar, kung imong tanaw ng Bible in the book of Genesis, the story of Joseph, and God blessed Potiphar. Why? Because of Joseph. Huh? Maunong na may atong hinumduman, maunay atong episode sa atong kasing-kasing. Dili porket gi-bless ka sa Ginoo, imuha ng kuhaon ng credit. Look at those people who are faithfully serving God. The reason why God bless you because of them. Kung ikaw po matrabahan, kung gusto ka nga ipanalaginan ka sa imong trabaho, panalaginan ang imong boss, pagtarong po sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kung abot ang panahon nga tunglohon sila, tungod rapon na ninyo. Ha? Treasure in earth, power, position. Hana na itong kaptangan, aning kalibutan. Para nimo, mura na ka, utinsa, para nimo, tungod kay, secured na ka, tungod because you have a lot of position. Let me tell you this. The time will come, if makita ko nino, na wala na magamit para sa iyang buluhaton. God will take all. Position. Word. Sa ibang trabaho. Ayaw ni Buka na kumitin siya sa Diyos ang imong trabaho sa imong pangalaga.
Ha? Lisod kayo ang panahon na lisod at magpangita ang trabaho. Muna, kung naa naman kay trabaho, ang pingi ang imong trabaho. Sa unsang paagi, tarong nga ang imong pinabuhi. Tarong nga ang imong service. No? Muna gilingon, ayaw tagai o rason ang Ginoo nga kuhaon ang imong posisyon. Are you with me? Ayaw. Ayaw tagaig rason ang Ginoo nga kuhaan kaniyang trabaho, kuhaan kaniyang income. Ayaw tagaig rason ang Ginoo. Pabitaw na mga igsoon sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo o sa ato ang mga trabaho, ato pong paningkamutan na sa atong trabaho mag-glorify nato ang Ginoo sa atong trabaho, nakapangalagad gihapon ta sa Ginoo because your job is not an excuse that you cannot serve God. Amen. Dili excuse na dili ka makaantong simbahan, dili excuse na dili ka makapangalagad sa Ginoo because you are busy on your work. Oh, Amen. That's an excuse. Huh? Always remember this. Dili ka na ng Diyos. yeah. Amen. Right. But we are talking about earthly treasure. Simply ogyano raman ta ng Kristohanon. Unsa man ang ato ang pagsabot sa earthly treasure. Nga naata. Posisyon ka kaman. Nga pwedeng mahimong baba sa aking pagpangalaga. Ha? Say ganun, ma-prioritize pa natin. Isakto man ang ginagawa ng Bible, where your treasure is, there your heart is also. But don't get me wrong, dili ko kung ipasabot nga, dili na lang tama na bago. Naabayay panginahanglan mo ng atong pamilya, mga ba yan pa? Are you with me? Pag pinanasa ako ng gigon ganina, there are two sides of story. Na kung ang usa ng ka-story mo imuhang tanawon, mahimo kang one-sided, o ang atong Ginoo dili one-sided. Di ba? He is always fair. That mean nga giingon na diha sa Bible, di na lang ta manarbaho, di na lang ta pili ang gusto lang sa Ginoo. Kung oras na ko. Sa imong trabahoan, pwede ka makapanganakad sa Ginoo. Kung gusto mo nimo. Hindi lang kay pag-anhi sa simbahan, diha na din mo makontrol na nangalagad sa lugar sa Ginoo. You can serve God without church. Isang wala ka sa simbahan, pwede ka makapangalagad sa Ginoo. Sa inyong panimalay, pwede ka makapangalagad sa Ginoo. Sa inyong trabahoan, pwede ka makapangalagad sa Ginoo. Student, sa inyong eskwelahan, pwede ka makapangalagad sa Ginoo. Dapat kahibalo ka unsay imong buhaton. Diba? Treasure, earthly treasure, power, position, pride. Huwag mo kabalo nga treasure na ang pride.
Matunta sa usa ka. Ang salida ka niya, di ba? Matunta niya, yung yaman ko, hindi basta mauubos. Ang yaman ko sa mundo, hindi basta-basta mauubos, pero yung pride ko, unti-unti. Nabatod ba nila, pride na lang ni ang nahabilin ako, na ako kagyan ang hatag ni mo. So it means, shot. Right. No? Sa ipiling garbo mangod sa tao. Kung ang garbo gani mo yung ipatigbabaw sa imong kaugalingon mga igsoon, dinhang magkapita, makaingon juga, di nakakabaloon sa imong ginagawa. Because of pride. Huh? Treasure, earthly treasure, eternal treasure, souls. That's it. Huh? In the Bible, lay not up treasure in this world na dunay taya, dunay lumot, dunay kawatan nga mukawat. Instead, lay up treasure in heaven. In the Bible, na exalt your affections on things above, not on things on earth. Unsa man nga mga butang nga pwede na itong tigumon para sa langit, unsa man nga treasure nga pwede na itong buhaton para matigom na itong nato sa langit. Wala na ikalangit. Kaya naman ito ng Bible. Pag-unsa man, kung ang tibuok kalibutan mamaimo, apan ang imong kalag sa impyerno, malaglag, nagpasabot mga igsoon, ang value sa usa ka kalag, usa ka kalibutan. Tanawa na! Usa ka kalag na maluwas, kalibutan ang kantidad. And also the Bible says, one soul that repented, millions of angels are rejoicing. Usalang kakalang maluwas, milyon na anghel sa langit ang gapangalipay. Inanak ka-importante ang pagpangabig o galag. Inanak ka-importante mga igsoon ang pag-soul winning. Ganuman, treasure na. Earth, heavenly treasure, eternal treasure. Nakita ka rin niya, nagkagamay yung ka. Kung mangabig ka ka. Amen. Musibutan sa dili, magsunod, kagamay ka. Dili-dili mo pinsa itong mga kuyog na ito kanilang ito. Wala na ni kuyog na ito. Maybe because of inconvenience. Huh? Bakit naman tanaan? Dili na to sila tanahon. Kaysa pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon, individual tanga mga atubang sa Ginoo, we will stand before God and give an account individual. Amen. So what? Kung pala sila, di ba di ay ito makapangalagad sa Ginoo? Di ba di ay ito makapadayon? Makapadayon ta. Ano man? Ang kinabuhi sa simbahan. Whether we like it or not, so one day, someday, itasap. Ano man? Mga ginagawa mga isa. There is no permanent thing in this world. Do not be close. Kung maabot na nakakausaban mga isa.
Tinawag nga kausapan ninyo kung makaayo sa inyo. Ha? Eternal treasure, kalag na nakaangkon ng kaluwasan, eternal treasure, security in heaven. No? Yun natay assurance sa langit. Kung moabot kanino ang kamatayon, siguro ka nga langit ka. Are you saved? Amen. Are you going to heaven? Amen. Security nga naman. Aling kalibutan na mainsun, there is no security in this world. Wala na seguridad aning kalibutan na. Bisag unsa pa imong buhaton, bisag kinsa pa ang presidente. Wala na seguridad aning kalibutan na. Pero kung imong gidawat si Kristo, isip imong personal o buktong manuluwas, your soul is secure. That's eternal treasure, kalag, soul that saved, soul saved, eternal treasure, security in heaven, eternal treasure, sincere service. In the book of Acts, an encounter of Cornelius. The angel of the Lord appeared unto Cornelius. Ingon, ang angel sa Ginoo ngadto kang Cornelius sa Ginoo. Your service and your giving is a memorial. Ang imong paghatag ng imuhang pagservisyo nahimo ng memorial, nahimo ng handumanan. Kung sincero ka na nangalagad sa Ginoo, that's an earthly, that's an eternal treasure. Pagpangalagad sa Ginoo, ano man, walay sarang kalipay mga igsuon. Ang mga lagad ka sa Ginoo. No? Walay bugtig na kantidad. Ang kalipay mga igsuon, yan imong maangkon kung sincero ka nga nangalagad sa Ginoo. Sa feeding na mo maghahapon, grabe kainit. Pero pagkakita nga mo, mga bata, dadagan, gangisi, sabi ko lang nga mong katapo, nawala o. Ano naman, hindi mo makompare mga igsoon sa material, ang libutan na, ang kalipay sa mga pangalagad sila. Ano man, ang mga material na butang, ang inalibutan na, mudaan na. Maguba ka na, mawala. Sumala doon sa inyong gadget, sige kag-upgrade. Ha? Sumala doon. Pero ang imong pagpangalagan sa iyo, ang update. Are you with me? Ang atong naroon, ang atong pagpanegosyo niya sa Ginoo. Nga naman, heavenly treasure, eternal treasure. Set your affections on things above, not on things on this earth. No? Two things totally opposite about treasure. Number 2, about trusting God. Verse 25 to 37, tanawa. Sa text na to, verse 25 to 37, the Bible says, mga igsoon, therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Verse 29, behold the fowls of the air, for these sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? And why take you thought for a raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God should look the grass of the field,
which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or with shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. Verse 34, take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Oh, ayaw maghuna-una. Kita positif ang guna. Sakhan kita guna. Ha? Pastor, di sayok ba dahil magunaw? Di ba sayok? Sino na sayok na magunaw-una? Ha? Pero sa ay manggod, sa sige na magunaw-una, nakalimot ka natin yun. Pero man, nakafocus man ka sa atong problema. Nakafocus man ka sa atong Panginoon. Nalimot ka na dunay Ginoo nga ato ang kasaligan, who is the provider of all. Huh? Again, mga insuon, in a simple way, I realize this. And I'll ask, I'm not probably, maybe it's not right. If you would remember, before, never did ko mo-post or never did ko mo-ask of help of the church. Never. Prinsipyo na ako, isip ko sa pastor, isip ko sa kalider, kung kaya, bisan is as a human being, not a pastor, okay? As a human being, as an ordinary member of the church, prinsipyo na ako, di ko ganahan nga mahimo kong bukas niya. No? Kung kaya na ako. Di ilik na ako magkinahanglan ng tabang. Kaya na ako eh. Ha? That was pila ka years na nila. No? And then, while I read in the book of Acts, mga igsoon, the same encounter ni Apostle Paul. No? Iyang giingnan ang taga-Korinto. Na nakasala ko ninyo. Tungod kay wala ko nahimong burden diya sa inyo ha. Wala kamo gipagasto. Kaya dili ko gustong mahimong burden diya sa inyo. Pero ang ending mga igsoon, ang gihimo ni Apostle Paul is to stop the blessing from the members. Because we still believe giving is the key of blessing. Huh? Kung nakahinumdum mo, kiri lang bago, ga-post ko, ga-ask ko of help, ga-ask ko of prayer. Why? Una, dili na nako kayo. Ikaduha, I want blessing sa mga members and members. Ibang ka na ito. Gamay naman ka. Ha? Kung ang ato ang gamay, kung ato ang kapulong. Are you with me? Let's make a difference. Let's start today. Wala tayo lang pwedeng sa liga ng Ginoo.
Huwag kang matagusan. Ha? Na-expenses ang church. Kita lang ang pwede. Yan naman. Kita man ang gusto ka na lang. Amen. No? I realize that's the reason why I asked an apology. I am sorry. I blocked him. Does not sing. Na angay unta. But start now. Everything expenses sa church. Everything palinahanglanan sa church. Ako nang i-rely diha sa congregation. So that all members, dagko man, gagmay man, everybody can participate and everybody can get the message. Amen. Are you there? Amen. Dili man pwede mga igsoon nga usa lang ang mapanalanginan, dapat kitang tanan. Kabantay mo sa negosyo. Kung pila ang imong share mo, may makuha ang imong profit. Kabantay ka? Kung company ni, kitang tanan, mga investor. Are you with me? Amen. Kitang tanan, mga investor. So kung unsa ang atong i-invest niya sa Ginoo, paupo ng profit, ya atong makuha. Are you with me? So starting today, let's put our profit in this. Amen. Amen. For example, our rent is 5,000. What is 5,000? Kita lang nila ka. Ako personally, 1,000 to 1,000. Ako pa na. Kuha nila. Sobra pa. Are you with me? Amen. Oh. Atay sa kanan. 10,000. Ako, kumata ko 2,000. Yung the remaining 8,000. Malaki. Kuha nila. So, no? Ano lang mo? Because sa akin sa akin is kaya mo po eh. Imagine ninyo, Horizon. Imagine ninyo. For 2 years, nagbabayad ko sa sakyanan. Imagine ninyo. Oh? 10,000, 11,000. Ano lang? 11, no? 10. Oh. 10,7. For 2 years. Kung ako nang direlay diha ninyo, kung sa ang dasi nga ako nadawat, pa po inyong nadawat? Pero gisulo na ko eh. You realize we are focusing on what we have. We forget ang isa. Mahakat sige. What makes so? Yun naman. In Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all thy heart. And lay not down on yourself. In verse 6, in all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Trusting by God. Acknowledging God in all your ways.
Kung ikaw nagsalig ka sa Ginoo, i-acknowledge sa Ginoo ang Ginoo sa tanang mga butang sa imong kinabuhi, sa tanang paagi sa imong kinabuhi, i-acknowledge pa kanunay ang Ginoo. Ano man, nagsalig ka sa Ginoo eh. Wa kay laing gisaligan ang Ginoo lang. Tanang paagi, i-provide sa Ginoo, ihatag sa Ginoo, if you are acknowledge Him. Usay ka na kumaklaw sa Ginoo. May mutay-utang, kasalig ba ako sa Ginoo? Pastor, pero ang pangutana diha, ni-acknowledge ba ka sa Ginoo? O ikaw rin nangita o paagin? Sayok pa di ang magpangita o paagin? Dili man sayok kung kita mangita o solusyon sa atong problema. Ang sayok diha, gikalimtan ni mo ang Ginoo. Anawa, haggard na kay ka. Always remember the song, may song sa God will make a way. When you sense there is no way, God will make a way. Amen. Kumpara nimo wala kay solusyon. Kumpara nimo ending na. Kumpara nimo din na. Don't forget there is God who will make a way for you. Amen. Trusting my heart, acknowledging God in all your ways. Trusting my heart, applying God's word in our lives. Ato i-apply ang pulong ng Ginoo. Yun ang Bible in the book of James mention, we are not only hearers of the word, but also doers of the word. Hindi lang kay enough ra ang pagpaminaw nato. Sige lang tagpaminaw, naata sa church every Sunday, naata sa church every Wednesday, naata sa church, muattend ka og church activities, church prayer meeting, cottage prayer meeting on Friday, naaka sa church every Saturday. Whole day ka, sa Sunday naaka sa church, nagadungog ka og pulong sa Ginoo, ang pangutana, gi-apply ba nimo? If you are trusting God in your heart, then apply His words. Kasalig ka sa Ginoo eh. I-apply ang iyahang pulong. Di kay kasalig ka sa Ginoo, kunya gadaon ra diay gihapon ka. Kasalig ka sa Ginoo, nya daghan na diay gihapon kag kuminto. Ayaw. I-apply ang pulong sa Ginoo. Simple lang ang gingon sa Ginoo. I will never leave thee nor forsake thee. Since you become a Christian, since you become, you belong to the child of God, to the family of God, no? Wala ka gipasagdan sa Ginoo. Kuyaw-kuyawan lang ka, murag tukang pagubag-ubag. Sige, ganyan Diyos na mo. Kamay lang ka. Wow! Gamay lang problema, murag ang imuhang katikang buto na pulba na kayo. Normal man ang pulbaan ka. Pero hinagduli mga igsuman, we have God in heaven. We have Bible with us. We apply what in this word mga igsoon. What the Bible says, atong i-apply. Unsa man ang naa sa pulong sa Ginoo, atong i-apply. Unsa man ang preaching na atong nadunggan, atong i-apply. Para dili kayo kamataranta. Trusting by heart. Acknowledging God in all your ways. Applying God's word in our lives, aligning ourselves to the will of God. Atong i-align. In the Bible names on, in Romans chapter 12, verse 1,
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Verse 2, dalawa. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ayaw ipa-align ang imuhang kaugalingon aning kalibutan. The Bible says in 1 John chapter 2, verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. Ayaw higugmaa ang kalibutan. Labi na ang mga butang na naa sa kalibutan o sa man, garbo, kaulag. Garbo sa kaulag sa unod, kaulag sa mata. Garbo sa kinabuhi. Kaya mao'y ibang ipating pamaw. Wala ni mo na align ang imuhang kaugalingon diha sa kagubuton sa Diyos. Napasalamat ka sa Ginoo ng Inson. Lahat ay simbahan. Isang gamay itong simbahan. Ako ang bumaon. Gibutang ka sa Ginoo ulit. Design ka sa Ginoo ulit. Tulog kayo kita sa Diyos ng nakama. Magamit ka sa Ginoo. Pero mo mga naman, para ang kalisisyon. Kung ang natural way natin, natural natin, ang hinig way natin, convenience. Dapat nila. Pagpiliyon ka, electric fan o phone? Asay mo. Alam mo yung kanila mong 5-5. Ano naman, may gasto. May pera ng printing. Ako sa una mga doon. So wala pa ako naanan ng mga electric. Pag ako kira mong 5-5, ako makatulog ko. Bisag ba? 5-5 lang, nalang kainin mo juga. Makatulog ko. Kung karoon din ako katulog. Pag alimdasayin ako. Gahapon dito ko yan yung rate ko. Kita ko sa ilang rate ko dito ba? Ito tayo. Ito yung magmahal. Ano ko yun? I-align na ako. Kabubuton sa Ginoo nga itong kinabuhi unsa man ang kabubuton sa Ginoo diri nato. Nga naman ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo mga igsoon wala nagtanaw ng convenience. Di ba? Asa ka mga kita observant na ang ground ng electric fan na siya nagpailubon. You are willing to serve and you are willing to do the lowest job, including inconvenient, including uncomfortable. Doon yung sa kapastor niya, yung sa kapastor, kung ba itong kanamo ka sa speaker, pero wala kang gumi ang hotel niya. Simple lang ako yun. Paanhaan lang, wala may pa pang hotel, wala may pa pang labit dito. Ako lang sa dito. Paanhaan lang ko sa inyo ha, siguraduhan lang ang pamilya. I can sleep anywhere. Kasi kami pag ganit ibisis ang request.
Nadiri na lang. One time, speaker ko sa North. Oh. Ibutang yung duha ni Mrs. Ang pension house. Earcon. Sindot. Pero hindi ka tulog sa lingwa. Pag next, i-invite na po niya. Ako siyang ginay. Pastor, manak ako. I-accept na pang invitation. But please, hindi ang aming simbahan niyo matulog. Speaking ko ka kami sa Surigao. Ibutang kami nila ang hotel. Pero po din ako kami kung pwede lang. Diha na lang din sa church. Kaya naman, una, ang pagbiyahe. Ito, dito. Sabi ni Kuya Dinesis. Dito. Inigawas din mo na swimming pool niya. Early morning, libre ng breakfast. Ito pa sa dining mo. Hindi pa na ko ulit mo ang gitanaw. Ang akong gitanaw is mahimok kang panalangin. Dili ka mahimong buhat. I can sleep anywhere. Hindi mo mabalaka na to. I can sleep on the floor. Huh? Pili ko higa o yuta. Magmanig ko ganito. Sa una, inana. At yung church, invite ko. Yuta, lang ko. Pero nauso ang cartoon girl sa... Sabi, wala ko yung pare. Magulang ako yung buhay ko. We must align ourselves. What is the will of God for us? Huh? Trusting by heart, acknowledging God in all your ways, applying God's word in our lives, aligning ourselves to the will of God, and then trusting by head. Karang salig nga naara kutob sa una-una, no seeking for attention or a man pleaser. Huh? Kung ang imong pagsalig sa Ginoo, kutob lang sa imong una-una, no? You are only seeking for attention. That's not the real service, mga igsoon. That's not the real trust. Because imo nang gihimo, nagservisyo ka, kung dunay nagtanaw, what if walay nagtanaw? Amen. Faithful ka, kay dunay naka-appreciate, what if og walay naka-appreciate? Self-righteous or self-centered. Walay laing ginunahuna, kundi iya lang ko. You are thinking always for yourselves. And then sensitive in all things, even small things. Lalo kang Kristohanon nung nagsoon na sensitive. Diba? Alay kami ang makita, ang detalye na kaya lang dahil gamay nga dunggan, na-discourage na tayo. Sensitive. Ano man, you are only trusting God. Kaya kung nisalig ka sa Ginoo by heart, whatever you hear, whatever you say, you still serve. And faithfully serving because you only serve God. You come to church not because of you. You come to church because ni anhita ninyo sa simbahan dilit tungod kay ang imong yabalaan. Tapos inyong perfecto. Tapos ni anhita sa simbahan tungod kay imong perfecto. Tangtanan makasasala ka. Unsa man ang imong madunggan, unsa pa ang imong makita. Ayaw panumbalingan. Mas panumbalingan nimo. Unsa
ang imong makita. Amen. Ang mga Ginoo man ato yari. No? Kung niari ka para sa tao, then wala. Dali na din ka ma-discourage. Dali na din ka maluya. Ano man? Hindi mo natawanan di ba ni perfecto? Hindi ba ni perfecto including the pastor? Ha? Kita ba yung tarang ipakamat niya ni Kristo rin sa cross? Kung hindi kita perfecto, makasasama ka. Kaya kung niyari na nyo rin, ayaw mo lang. No? Sensitive na kayo ka. But because you are only trusting God by nothing. Do things totally opposite. About the treasure, earthly treasure, eternal treasure. About trusting God, trusting by heart, trusting by head. Last, about the two masters. Verse 24. Verse 24. In the Bible in John, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Tanawa na. Huh? You cannot serve two masters. About two masters, the devotion to the one. Loyal. Sa duha mga igsoon, doon na dito mas. Ha? Pag mo, ayoko ginagawa. Whether we like it or not, na I do mas. So dihang bago pa ko or dili pa ko organize as a church. Ha? Ayaw, honest naman sa mas grabe pa ang akong pag-care kung ako ang pag-iupa sa ako ang culture kaysa ako ang primary church. Mas taas ang time na akong distant sa akong culture kaysa ako ang primary church. Ako ang pastor din. No? Pero sa diha na nagtagang kamana ko, di ko sa pagkakatrato, tagang kamana ko, di ko sa pagkakatrato. Then I realize, this is the faith. This is the Christ. My love sacrifice. Whether we like it or not, sa duha na imong ginagawa, doon agad mas. Bisan sa ato ang immediate family o sa ato ang extended family. Bisan pagkapila ka ngayon, ay wala akong pagtagan. No, either we like it, you like it or not. Doon agad mas laban. Bible says, you cannot serve. You cannot serve God. You say that you serve God, that you're enjoying in the world. Asa ang equality niya? Ha? Nag-ingon ka, nangalagad ka sa Ginoo, tinigugma mo sa Ginoo, pero nag-enjoy ka sa mga butang sa kalibutan. Kaya kung tinuod ka nga nahigugma sa Ginoo, kung tinuod ka nga nangalagad sa Ginoo, dili ka mahimuot, dili ka mahimong malimpayon sa mga butang nga ng kalibutan. Ano man, opposite na sila. Di man na sila magtatlo. They are opposite. They will not go together. No? Munang kitang mga Kristohanon, labi na kitang mga matinuganon, mga faithful na Kristohanon, kung andan ko yung dagdaghan ka ayong
pagsulay, nga naman, opposite man ta sa yawa. Pero kung ikaw Kristohanon ka, dunay na ka ng Kristohanon, nagsigi kang sigma, agi dito faithful ka, kundi wala ka nakasumay yung problema, wala yung struggle sa imong ginabuhi, ayaw kumpiyansa, basig nang agbay na mo o ang yawa. Pre, ano ta pre? Muna, kung ikaw na ay problema, kung ikaw dunay pagsulay nga na-undergo karon pasalamati ang Ginoo, pasabot anak wala mo nagpuyo kung ang yawa. Are you with me? Amen. Devotion to others. Hallelujah. Hallelujah. Masangkit imong sandigan, imong mas dali ka makaduol niya kaysa ano. Bantay mo? Yes, doon na kayo gitawag kung duha ka best friend. Pero sa imong duha ka best friend, doon na doon anak nila na mas easy ka na makalimutan. Pero doon na po anak nila na magpanaganak ka. Huh? Then, to learn sa imong duha ka master, doon na doon kay makatunan. Pero mas doon na doon usa na mas taas ka kung makatunan. Amen. About to master the devotion, you can have that is price to others. Disloyalty. You serve for the sake. That's disloyalty. Huh? Nakalagad ka, niservisyo ka, para lang wala sila yung masulti. Are you with me? For the sake. Parang lang libre yung isang mo, parang lang libre yung masulti. Then, dishonesty. You're not honest. Your thoughts is the right. No? Lagi na yung nila mga ito. Let your thought define your works, or let your works define your thoughts. That's the Are you with me? Sakit na niya akong bukod mo. Magsakit pa niya akong bukod kung palayason ko. And then, this is the last. You can serve. And the devotion to the one Christ. Two things to kanina. Hope and I pray. Choose
Jesus, Father, in the